Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po kami ulit para ihatid sa inyo ang pinaka-latest na mga balita, kaugnay pa rin po sa full coverage na ginagawa po ng The Blessed Reader sa gerang nagaganap po dyan sa Israel at sa bansang Iran. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa pagbisita ninyo sa ating channel. Umpisahan po natin itong pagtalakay natin dito sa plano ng Israel na i-assassinate si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Alam nyo kasi kung hindi lang naman din makikialam o makikisali ang Amerika sa gera ng Israel, kung hindi ipapahiram ni Trump yung bomba na kailangan ng Israel, mabuti pa na i-assassinate na lang yung matanda para mapalitan na yung rehimen. Then pag may bago ng gobyerno, saka i-dismantle yung nuclear. So yan po ang isa sa mga option na naiisip ngayon ng Israel. Kasi hanggat hindi nawawala itong supreme leader na ito, hindi talaga matitigil ang gulo. Hanggat may sumisigaw na death to America, death to Israel, hindi makakampante ang bansang Israel sa Middle East. Pero alam nyo ba mga kababayan na nagbabala or nag-warning ang bansang Russia sa oras na gawin niya ng Israel at pabagsakin ang rehimen sa Iran? Yes, tama po. Dahil ang sabi po ng mismong spokesperson ng Russian government, parang binuksan daw ng Israel ang Pandora's box kapag ginawa nila yan. Ano ibig sabihin? Kapag pinatay nila si Khamenei at pinilit na magkaroon ng regime change dyan sa Iran, meron daw matinding mangyayari na hindi magugustuhan ng lahat. Ito, pakinggan ninyo yung sinasabi ng speaker ng Russia. Yesterday, this question was asked to President Putin when he talked to news media. It's a valid question, surely. Yes, and he said that I even don't want to speak about that, he said. So it's unimaginable. It's unimaginable, and it should be unacceptable. Even talking about that should be unacceptable for everyone. We would rather not do that by ourselves. If it were to happen, though, that Israel assassinated Ayatollah Ali Khamenei with US assistance, how would Russia react? Very negatively. Very negatively. We will strongly disapprove it. So ayan hindi daw matatanggap ng Russia kapag may nangyaring masama kay Khamenei at magkaroon ng regime change dyan sa Iran. Kahit daw pag-usapan ay ayaw daw pag-usapan yan sa Russia. Tama na naman yung assessment natin noong nakaraang video na hindi mananahimik lang ang Russia bandang huli, lalo na kapag nakisali ang Amerika dito. At syempre pag kumilos ang Russia, alam naman natin na laging nakasuporta ang China at North Korea dyan . Syempre sasabihin ng iba, hindi makikialam ang Russia dyan kasi may problema pa sila sa Ukraine. Kaso kasi, hindi lang naman ang Russia ang pwedeng kumilos mga kababayan. Noon ngang World War II, di ba? May kanya-kanyang toka bawat kaalyado. Si Hitler sa Europa naka-assign. Si Mussolini mostly kumilos siya sa Mediterranean at saka sa North Africa. Ang Japan naman naka-assign sa Asia. So, posible pa rin talaga na mag-react sila kahit pa may mga kanya-kanya silang priority. But again, sana nga wag umabot sa ganun dahil talagang malaking krisis ang haharapin ng mundo kapag nagkaroon ng bagong digmaang pandaigdig. Kasi alam nyo sa mga ganyan, lahat ng issue sa mundo mahahalungkat . Lahat ng mga bansang magkakagalit sa isa't isa, sasamantalahin nila yung pagkakataon ng World War para daanin sa suntukan, kumbaga. Daan nila lang sa suntukan yung kanilang problema. Total, meron ng digmaang pandaigdig . Nag-aaway-away na lahat . Di mag-away na rin tayo, di ba? At saka si Putin din naman ang may sabi niyan. Kapag lumala daw ang gulo dyan sa Iran at sa Israel, mauuwi talaga yan sa World War III. Eto, pakinggan natin siya, Nakakabahala ito. Walang biro, walang halong sarkasmo. Talagang may malaking posibilidad na magkagulo. Palaki na nga ng palaki, at nakikita na natin mismo. Apektado tayong lahat. Konektado dito ang digmaang ginaganap ngayon sa Ukraine. Pinapalala pa ng nangyayari sa Middle East.
At syempre, sobrang kinakabahan din kami sa issue ng mga nuclear facilities sa Iran. So yan ang sagot ni Putin nung siya'y tinanong kahapon kung anong magiging reaksyon niya tungkol dito sa gera ng Israel at saka ng Iran. Ito ba'y posibleng mauwi sa digmaang pandaigdig? Sabi niya, posible. At imposible naman na hindi kasali ang Russia kapag nagkaroon ng gera sa mundo, di ba? Pero balik tayo dito sa Iran, mga kababayan. Alam nyo, sa palagay ko, hindi na po mahihirapan ng Israel na pabagsakin ang rehimen ni Khamenei dyan sa Iran. Alam nyo kung bakit? Kasi nagdesisyon na naman ng Iran ng isang napakalaking desisyon para maging dahilan para yung mga tao doon mag-aklas na lang. Alam nyo ba na kahapon, ipinagbawal na po ng bansang Iran ang internet sa kanilang bansa. They shut down internet connection in the entire country. The Islamic regime in Tehran has shut down the internet and cell phone lines throughout the country. What are they trying to silence? Well, Iranian-American journalist Carmel Melamed joins us now. So, Carmel, why did they do that? Great to be with you, Raj. The regime is panicking. The officials there are scared. Salamat sa paanyaya, Raj. Ang totoo niyan, ang rehimen ay nasa estado ng pagpapanik. Natatakot ang mga opisyal na ang mga tao ay magbahagi ng kaguluhang nangyayari sa loob ng bansa at gusto nilang pigilan ang anumang impormasyon na maaaring pumasok o lumabas. Bukod pa rito, natatakot din sila na baka gamitin ng mga Israeli ang teknolohiya ng cellphone at internet upang pasukin ang kanilang mga sistema at network. Kaya isinara nila ito. Ginagawa nila ito bilang proteksyon sa kanilang sarili, sa media at sa seguridad, pero malinaw din na dahil ito sa takot nila sa kakayahan ng Israel pagdating sa teknolohiya at militar, lalo na sa paggamit ng internet at komunikasyon. Military situation is in using the internet and the phone lines. Napaka-unwise na desisyon nito, mga kababayan. Parang ibinilik mo sa panahon ni Mahoma yung mga tao pag ginawa mo to. Dito mo gawin yan sa Pilipinas, baka napuno ng mga tao ang lansangan, di ba? Basic necessity na ang internet ngayon. Hindi gagalaw ang isang bansa nang walang internet. Electricity, bangko, patubig, edukasyon, kalusugan, mga negosyo. Ultimo, military nila kailangan ng internet. Paano yun? So maling-mali itong ginawa ng Iran. Well, anyway, siguro may internet, pero limitado lang. Kung wala ka namang kinalaman sa military, hindi ka pwedeng gumamit ng internet. Kasi yung mga ballistic missiles, hindi naman yan magfa-function ng walang internet eh. Kailangan nila ng satellite para matukoy yung precise na location ng target, di ba? Lewan natin, pero basta ang balita kasi shinutdown na yung internet dyan sa Iran eh. At ginawa nila yan dahil ang sabi, nagpapanik na daw ang rehimen dyan sa Iran sa pwedeng gawin ng Israel. Dahil alam ng Iran kung gaano kahusay sa teknolohiya, lalo na sa cyber warfare ang mga Israeli. At bukod sa mga Israeli, takot din daw ang Iran sa mga impormasyon na pwedeng i-share ng mga tao sa social media. Siyempre, nakatutok ang buong mundo ngayon sa Iran at sa Israel. So, madidiskubre ng ibang mga bansa yung sitwasyon ng mga tao doon sa Iran at yung mga kapintasan ng gobyerno nila doon. At kapag ganun, lalong madedemoralize ang Iran, di ba? Ibig sabihin, hindi takot ang Iran sa mga bomba ng Amerika at ng Israel. Pero takot sila sa mga post ng mga tao sa social media. Takot ang rehimen sa sarili nilang mga mamamayan. Well, tingnan na lang natin sa mga susunod na kabanata kung anong mangyayari sa Iran. Basta ang alam ko lang, pag dito mo ginawa sa Pilipinas yan, talagang magkakagulo ang mga tao. At ang sabi, ipinagbawal din pala yung mobile phone sa mga government official. Parang ang hirap yata nun, mga kababayan. Hindi ko maisip kung paanong magiging takbo ng gobyerno doon kung bawal ang telepono. Pero ang balita ko kasi dyan, pwede pa rin yata silang mag-text dahil hindi naman daw totaling shutdown ang GSM service. May nabasa tayo, ang sabi dito, send free text messages using only a phone. No internet, no dish, no Wi-Fi required. Starlink, the satellite internet system built by Elon Musk, is now active over Iran as of June 14, 2025. This means people inside the country can send and receive text message directly through satellites, even if local internet or mobile networks are shut down. So may paraan pa rin pala sila
text lang pero walang net. Parang ang hirap nun eh. Sabagay, kung sanay naman sila sa ganun, baka okay lang din sa kanila. Kung naaalala nyo, di ba, tinalakay din natin ito dun sa ating nakaraang episode na ginagamit ng Israel ang mga mobile device at ang isang peking linya para i-assassinate ang mga military leader sa Iran. So nagiging seryoso na pala talaga ito, no? At hindi lang mga government official ang nagsasuffer ngayon, pati pala sa mga tao pinatupad yan. So ang problema ngayon natin, hindi tayo makakakuha ng reaction sa mga tao dun ngayon tungkol dito sa pagkawala ng internet sa bansa nila. Kumbaga, isolated ang mga Iranian ngayon sa mundo dahil yun ang gusto ng gobyerno nila para sa kanila. In fact, hindi rin daw pwedeng mag-overseas call ngayon kung may gusto kang tawagan sa Iran. Ayan o, Iran is blocking incoming call. Please note that all incoming calls to Iran from abroad, both to mobile and landline numbers, are currently blocked by order of the Iranian government. Antindi, di ba? At isa sa mga nagagalit sa ginawa ng Iran ay itong mismong pamangkin ni Khamenei. Ang sabi niya, wala daw siyang pakialam kahit mamatay pa yung kanyang uncle. Magdidiwang pa nga daw siya eh. Eto, pakinggan ninyo yung pamangkin mismo ni Khamenei na isinusuka siya. Sobrang nakakalungkot at nakakapanghinayang na umabot sa ganito, na kailangang maggera ang Iran at Israel. Siyempre, unang dapat sisihin dyan ay ang Iran, dahil simulat sa pool, gusto na talaga ng Islamic Republic na palawakin ang impluensya nila sa region. At ang Islamic Republic din ang unang nagbanta sa Israel. Si Ali Khamenei, tulad din ng ibang diktador yan, kapit tukuyan sa kapangyarihan hanggang sa huling hibla. At walang kahit sino ang pwedeng magpabago sa isip niyan. Dahil kapag nagbago siya ng isip, mga taga-suporta niya ang unang mag-aaklas laban sa kanya, hindi ang oposisyon, kundi ang mismong tagasunod niya. Dahil nangako siya sa kanila na buburahin ng Israel, at aatakihin ito. Kaya kailangan niyang tapusin yan hanggang dulo. Hindi yan tatanggap ng kahit anong kasunduan sa kapayapaan, ceasefire, o pipirma man sa anumang kasunduan na hindi niya gusto noon pa, at kahit kailan ay hindi niya matatanggap. Anumang paraan para bumagsak ang rehimeng ito, kailangan natin yan. Gaya ng sinabi ko, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, tapusin na natin ito. Pero kung magtatanong ka, pag nawala ba si Khamenei mawawala din ba agad itong rehimeng ito? Ibang usapan yan. Dahil sa panahon ng gera, magkakaisa ang iba't ibang grupo sa Islamic Republic para harapin ang dayuhang kaaway. Hindi mo mapapansin na meron pala silang hindi pinagkakaunawaan. Makakapili agad sila ng ipapalit sa kanya. Kailan lang ay may isang reporter na nagtanong sa akin, kung malulungkot daw ba ako kapag namatay siya? Sabi ko sa sarili ko, nababaliw na ba to? Bakit naman ako malulungkot? Kabaliwan yun. Pero hindi ako tumawa. Sabi ko lang, hindi ka malulungkot. Kahit pa sabihing tatay ko siya, pero diktador siya na ganito kabangis, hindi ka malulungkot. Walang internet. Hindi ko makausap yung mga tao sa Iran ngayon. Pero hanggang kahapon, at noong isang araw, nakakausap ko sila. Salamat sa internet, nakakausap namin ang mga nasa Iran. Ayon sa narinig ko, masaya daw ang mga tao sa Iran dahil ang katapusan daw nito ay nangangahulugan din ng katapusan ng Islamic Republic. Kung matatapos ito ng mas madali, edi mas maganda. At dapat matapos ito kasabay ng pagkawala rin ng Islamic Republic. Dahil kung hindi, walang kwenta ang pagkatalo natin. Walang kwentang pagkatalo sa iba't ibang paraan. At gaya nga ng sinabi ko, natatakot pa rin ako at napapaisip na baka gumanti ang rehimeng ito. Aapihin niya ang mga tao, at magbibigay ng dagdag na problema sa kanila. Papatay sila, ipapakulong ang oposisyon, at sasabihin na mga espiya sila. Nagawa na nila yan noon, magagawa pa rin nila yan ngayon. So kumustahin naman natin ang gantihan nitong dalawang bansa. As of June 20 po ay nagsagawa daw po ulit ang Israel ng mga airstrikes sa Iran. 65 jet fighters ang lumusob kagabi sa Iran at nagbagsak daw po sila ng nasa 120 na bomba. 35 missile launchers ang winasak ng Israel as of June 20 po. So ilang percent na ang nawala sa Iran? 2/3 na po batay sa report. Medyo marami-rami na yan mga kababayan. Yun nga lang, meron pa daw mahigit 100 na missile launchers na natitira. So marami-rami pa rin yun.
Sapul din daw po ang Internal Security Agency ng Iran kagabi at iba pang mga facilities sa Tehran tulad nitong isang facility na sinasabing importante daw sa nuclear program ng Iran. At patay din po sa pag-atake ang isa na namang nuclear scientist na hindi pa po pinangalanan. Ngayon, ang medyo pinangangambahan na baka tamaan ng Israel ay itong nuclear power plant sa Central District ng Bushehr. Medyo delikado kasi ito mga kababayan dahil ayon sa IAEA, pag tinamaan daw po kasi yon, masyadong mataas ang tsansa na magkaroon ng radioactive leak na gaya po ng nangyari dyan sa Fukushima sa Japan. Alam naman natin kung gaano katindi yung nangyaring nuclear leak doon, di ba? Way back 2011 dahil sa isang tsunami. Matindi yun, halos lahat ng mga bahay sa Japan kulang na lang selyuhan dahil sa tindi ng leak ng radioactive materials. So, ang sabi ng IAEA, posible daw na ganun din ang mangyari kapag tinamaan ng Israel itong plantang nuklear sa Bushehr. Sabi ng mga kinauukulan, hindi naman daw yan banta sa seguridad ng Israel dahil yung planta na yan ay ginagamit lang sa power supply. So, pinag-iingat ng IAEA ang Israel pagdating dyan sa planta na yan. Countries of the region have reached out directly to me over the past few hours to express their concerns, and I want to make it absolutely and completely clear. In case of an attack on the Bushehr nuclear power plant, a direct hit would result in a very high release of radioactivity to the environment. I think ito din yata yung time na sinabi ni Donald Trump kahapon na magdidesisyon siya after 2 weeks. 2 weeks na, no? 2 weeks kung anong magiging hakbang ng Amerika, kung sila ba ay sasali sa gera o hindi. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Ibig sabihin nito, 2 linggo pa mga kababayan bago na malaman ng buong mundo ang desisyon ng presidente ng Amerika. Umaasa pa daw siya na baka magkaroon pa ng negosasyon in the near future. Pero alam nyo, may gusto akong ipapansin sa inyo dito mga kababayan. Napakahilig ni Donald Trump sa mga 2 weeks. Napansin ko lang, ewan ko, pansinin niyo ha, napakahilig ni Donald Trump sa mga 2 weeks na palugit. We're going to be sending letters out in about a week and a half, 2 weeks. I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks, within 2 weeks. I could answer that question better in 2 weeks. I'll do this at some point over the next 2 weeks. I'll announce it over the next 2 weeks. I'll tell you about that in a month from now or 2 weeks from now. You trust President Putin? You know, in about 2 weeks. You can ask that question in 2 weeks, and we'll see. It'll be out in about less than 2 weeks. We're going to start selling, hopefully, in about 2 weeks. Nakita nyo? 2 weeks lagi kapag gumagawa siya ng mga desisyon sa terorismo. Ginamit niya rin yung mga 2 weeks na yan Tinaningan niya rin dati si Putin ng 2 weeks para tapusin ang gera sa Ukraine. At sinabi niya rin na magpapadala siya ng letter ng mga bagong buwis sa lahat ng mga bansa after 2 weeks. Na hanggang ngayon hindi pa nagaganap. Kaya sabi tuloy ng ibang mga reporter, trick lang daw yan ng presidente na parang ibig niyang sabihin move on din. Huwag nyo nang isipin yan kung sasali kami o hindi. Parang ganun daw kasi ang ibig sabihin yan mga kababayan. Kasi siya rin naman ang nagsabi sa isang interview na hindi niya masasabi kung aatake ba ang Amerika sa Iran kahit pa daw abuti ng 1 taon, ng 5 taon o 10 taon. That you need to make on Iran, whether to strike militarily, is this the biggest decision you'll have to make as president? Well, I can't tell you that. I have to see what happens. I can't, really say that. It depends what the decision is. But I wouldn't really be able to tell you that now. I'll tell you in about a year from now. Maybe 5 years or 10 years from now. You never know about decisions. You never really know. Kaya yung ibang mga komentarista hindi naniniwala dito sa 2 weeks na ito. Pero ewan natin, di ba? Malay man natin may plano si Donald Trump na gumawa ng fireworks display sa July 4. Sort of surprise, parang ganun
Remember, 2 weeks from now, July 4 na, Independence Day na sa US, baka naman may malaking pasabog si Trump. Well, hindi tayo dapat mag-speculate, wala naman tayong magagawa kundi maghintay, di ba? At meron naman mga nagsasabi na baka nga umaasa pa si Trump na madadaan pa sa diplomasya. Kasi nga, di ba, nasa Europe ngayon ang foreign minister ng Iran para makipag-meeting sa mga European leaders para sa isa pang pagkakataon. Pero I doubt na may maitutulong itong meeting na ito kasi mismong si Donald Trump ang nagsabi na wala namang magagawa ang Europa sa gulo ng Iran at ng Israel dyan sa Middle East. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. Ang totoo kasi niyan, mga kababayan, ang sabi ni Donald Trump yung daw 2 weeks na yan ay palugit. Malay nyo, makapag-isip-isip daw yung dalawa. What was the thought process behind 2 weeks? Just a time to see whether or not people come to their senses. So that's it. That's the answer of the president. Para makapag-isip-isip ang mga tao. Ang basa ko naman dito, mga kababayan, parang gusto ni Trump na sabihin sa Israel, sige, bugbugin mo, tingnan natin kung magising sa katotohanan. Parang ganun kasi ang dating sa akin nitong 2 weeks na to eh. Sabi niya, di ba, para daw makapag-isip-isip ang mga tao. Tanong, sinong tao? Siyempre, imposible namang Israel ang tinutukoy niya dito. Hindi naman daw niya pipigilan ng Israel sa gusto nilang gawin. Lalo pa ngayon, ang Israel nananalo na sa gera. Mapipigilan mo ba ang isang manlalaro kung siya na yung nananalo? If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. So, dun sa sinabi niya na para makapag-isip-isip ang mga tao, binibigyan niya sila ng 2 weeks. Palagay ko hindi Israel ang tinutukoy niya doon na makapag-isip-isip eh. Ang Israel nananalo na sa gera. Kaya sabi niya, mapipigilan mo ba ang isang manlalaro kung siya na yung nananalo? Nga lang mga kababayan, ang problema kasi dito sa 2 weeks na binigay ni Donald Trump, paano magiging 2 weeks? Eh, siya na yung nagsabi na ilang linggo na lang makakagawa na ng nuclear bomb ang Iran. And it looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. So paano yun, di ba? Sayang naman yung 2 weeks lang kung bumubuo na ng nuclear bomb ang Iran, tayo naghihintay pa dito. Although hindi natin alam kung ilang linggo yung ibig niyang sabihin doon na makakagawa na ng nuclear bomb ang Iran. At saka binigyan niya kasi niya ng 60 days ang Iran para makipagkasundo sa negotiating table pero walang nangyari, di ba? So tanong ng iba, para saan na naman itong 2 weeks na ito? E ano naman ang response ng Israel? Siyempre, umaasa pa rin ang Israel na sasali ang US sa gera para magamit na yung bomba at mapabilis na yung trabaho. Actually, nagre-request na ang Israel baka pwede mas maaga pa sa 2 weeks eh. Pero balikan natin saglit itong Bushehr nuclear power plant dyan sa Iran, mga kababayan. Well, nag-aalala nga ang UN na baka tamaan ng Israel yung planta na yan at mag-create ng malawakang nuclear radiation. Pero siguro ang isa rin na rason kung bakit iniiwasang tamaan o pinag-iingat ng UN na patamaan yung lugar na yan dahil nagpadala pala ang Russian President na si Vladimir Putin ng mga scientist at espesyalista dyan sa planta na yan. Pag-aari pala ng Russia yan. Alam nyo naman na meron tayong proyekto dyan sa Iran na dating hawak ng mga German companies, at tayo rin ang tumapos sa construction ng Bushehr Nuclear Power Plant. Pumirma din tayo ng isang kontrata para magtayo ng 2 pang dagdag na unit. Tinatrabaho na yan ngayon, at ang ating mga espesyalista ay nandyan na ngayon, nasa 200 katao yun. Nakipagkasundo na rin tayo sa pamahalaan ng Israel na siguraduhin ang kaligtasan nila dyan. So, kung madadamay yan, hindi natin alam kung ano pwedeng maging reaksyon ni Putin kapag namatay yung mga scientist niya dyan. Diba? Isang pagkakamali lang ng Israel dyan, World War III nakasunod yan. Baka nga dumating pa yung time na ito pa yung maging dahilan para sumali ang Russia sa gera kapag medyo nakaraos na sila sa Ukraine eh. Pero alam nyo ba na kung ang buong mundo ay naghihintay sa desisyon ni Donald Trump
kung ibibigay ba niya ang bomba na siyang tanging makakawasak sa nuclear project ng Iran dyan sa ilalim ng lupa. Aba, ito palang Crown Prince ng Iran, yung Crown Prince na nasa US nakatira. Tutol pala siya na umabot sa ganon, mga kababayan. Ito pong Crown Prince na ito ay ipinatapon sa ibang bansa at nakatira ngayon sa US. At isa sa mga umaasa na makakabalik siya sa Iran sa oras na bumagsak ang rehimen ni Khamenei doon. Pero tutol pala itong prinsipe na ito na gamitin yung bomba sa pagwasak ng nuclear project ng Iran. Ito, pakinggan ninyo yung kanyang reaction tungkol dyan sa bunker buster bomb na yan. Alam natin na pinag-iisipan na ngayon ni Pangulong Trump ang paggamit ng bunker buster bomb sa Fordow facility sa Iran, na meron daw nuclear facility sa pinakailalim ng lupa. Anong mensahe mo kay Pangulong Trump ngayon na pinag-iisipan na niya ito? Isa sa mga madalas kinakatakutan kapag tina-target ang mga nuclear facility ay baka magkaroon ng radiation. Siguro dapat pag-isipan natin ito ng mabuti. Sana ay hindi na umabot sa ganoong punto. Sa tingin ko, sapat na ang damage na nangyari sa rehimen at hindi na kailangang umabot pa sa mas mataas na antas. Pero kung ang layunin ay pabagsakin ng tuluyan ang rehimen, may mga mas mabisa at mas makapangyarihang paraan kaysa sa bomba at iyon ay mismong ang mga tao. Sasabihin ko sa iyo, Martha, sa nakalipas na 48 oras, at maging noong una pa, lalo na nung magsimula ang gera, maraming mga elemento sa militar ang nakikipag-usap na sa akin. Ipinaparating nila na handa na silang kumalas. Handa silang iwan ang rehimen. Handa silang makiisa sa mamamayan at ipakita yon. May ilang bahagi rin ng intelligence sector at ng burokrasya na nagpapahiwatig na gusto na nilang kumalas. Nakakakita na tayo ng mas marami pang mga pag-aaklas na matagal ko nang inaasahan at ipinananawagan. Napag-isip-isip nila na walang saysay na manatili at ipagtanggol ang isang rehimen na wala namang pakialam sa bansa. Sa huli, may mga tunay na makabayang sundalo pa rin. Naniniwala sila sa integridad ng teritoryo ng Iran. Naniniwala sila na ang tungkulin nila ay protektahan ang bansa, hindi pumatay ng mamamayan dahil lamang sa utos ng rehimen. Kaya nagsisimula ng magkatotoo ito. Sana mapag-isip-isip ng lahat, kahit si Pangulong Trump, maunawaan niya sana na mas makatotohanan at nararamdaman ang ganitong mga bagay. Kaya sa tingin ko, kailangan natin ng isang strategic pause, ihinto muna ang operasyong militar para naman mabigyang daan yung mga ganitong proseso para ipahayag ang sarili at hayaang gumuho ang rehimen sa sarili nitong bigat. So ayan, sa madaling sabi mga kababayan, hindi pabor itong Crown Prince ng Iran na gumamit ng malalakas na bomba para wasakin yung nuclear project sa ilalim ng lupa. In fact, ang gusto niya, ihinto muna yung mga military operations doon at hayaan ng mga tao ang kumilos para pabagsakin ang rehimen. Ang tanong, bebenta kaya ito sa Israel? Sa palagay ko, hindi eh. Lalo ngayon na init ang Israel sa galit at gustong-gustong wasakin ang lahat ng mga meron sa armed forces ng Iran. Well, maiintindihan mo siya na naaawa siya dahil sirang-sira na yung kanyang bansa. Pero kasi, yung sinasabi niya ay pabor lang sa Iran. Papaano naman yung interes na pinaglalaban ng Israel? Siguro dapat pag-isipan din yun nito ni Crown Prince, di ba? At isa pa, sa palagay ko, hindi pa sapat yung bilang ng mga taong sumusuporta sa kanya para pabagsakin ang rehimen. Dahil kung talagang totoo na marami ng tao na ayaw sa regime sa Iran, dapat may mga footage na or video ng mga nationwide protest laban kay Khamenei. Pero wala pa tayong nakikita eh, di ba? Tsaka isa pa, handang-handa na po yung mga B-2 bombers ng Amerika dyan sa isla ng Diego Garcia sa Indian Ocean. Ang balita ay naka-line up na nga daw dyan. Itong mga B-2 bombers ang magdadala kasi ng 30,000 pounds bunker buster bombs sa Iran. So sa tingin ko talaga walang pag-asa itong proposal ni Crown Prince. Pero in fairness naman kasi sa Crown Prince na ito mga kababayan, meron din naman kasi siyang tama. Well, batay sa isang profesor dyan sa University of Chicago, kahit pa daw ibagsak yung bomba dyan sa nuclear facility ng Iran sa Fordow, na ang sabi ay kinalalagyan ng 60% ng uranium enriched, hindi pa rin daw yun garantiya para hindi makagawa ng nuclear bomb ang Iran. Kahit mawasak pa ang 90% ng buong facility, may chance pa rin daw na makagawa ng kahit isang bomba ang Iran.
at pasabugin ito kapag no choice na sila. Even with America, there's a big problem, and the big problem is the size of the nuclear stockpile of enriched material that Iran has. Even if America can destroy 90% of that enriched material, that would still leave enough for at least one nuclear bomb. And the idea that any air power, any airstrike can guarantee 100%, I don't think so. And I think Donald Trump knows that's not true either. And that's what's going on here. So, yun ang problema. Ayon sa eksperto, hindi pala garantiya na kapag naghulog ng pinakahihintay na bomba dyan sa Iran, mawawasak na yung nuclear project. Wala daw garantiya na masisira nito 100% yung project at alam din daw yan ni Donald Trump. At least isang nuclear bomb ay makakagawa pa rin daw ang Iran kahit nasira pa o kahit masira pa yung 90% ng project. At posible naman talaga yon mga kababayan. Kasi paano kung may iba pang facility ang Iran na hindi natin alam, di ba? Paano kung yung alam natin na facility, hindi pala yun yung talagang facility na dapat sirain, di ba? At paano kung ngayon pa lang, minamadali na ng Iran na makabuo ng kahit isang bomba, kaya malakas ang loob ni Khamenei. Remember, ipinasara ang internet doon. So wala tayong access doon, walang access ang sino man doon. Paano kung minamadali na nila, di ba? Naaalala niyo yung sinabi ni Khamenei kahapon? Kapag sumali ang US sa gera, magdudulot daw ito ng pinsalang hindi na maibabalik pa at mas mahal pa sa pinsalang kayang gawin ng US sa Iran. Paano kung ito na yon, di ba? Kapag tinanong ninyo ang mga taong pamilyar sa politika sa rehiyong ito, alam nila na magiging trahedya kapag nakialam ang Amerika sa isyong ito. Mas malaki ang malulugi sa kanila kaysa pinsalang natatamo ng Iran. Kapag nagkaroon ng mga tropang Amerikano sa bansang ito, walang duda, maghahatid ito ng malaking pinsala sa kanila na hindi na maibabalik pa. So, kumustahin naman natin ang lungsod ng Tehran dyan sa Iran. Ayon, gaya ng Israel, wala pa rin daw tigil ang paglilinis dyan sa mga gumuhong bahay at mga building. At batay sa report, dito sa nakikita ninyong building na ito, 6 daw po ang mga bangkay na nakalibing dyan ngayon. Ito naman po ang state media station na pinasabog ng Israel nung isang araw. At kung makikita ninyo, talagang walang natira, no? 3 network staff daw po ang patay dito mga kababayan. Ayan o, tunaw yung mga telepono. At mukhang may nanananghalian pa nung pinasabog yung istasyon. At sa ibang lugar, sarado pa rin po ang mga tindahan. At kitang-kita sa paligid yung galit ng Iran sa US at sa Israel. Halimbawa, itong billboard na yan, pinapakita yung mukha ng mga general at mga scientist na pinatay ng Israel noong 14 or noong 13. At ang sabi, ipaghihiganti nga daw sila. Ito namang isang billboard na to, direkta naman to, ang message naman ito is direkta sa Israel. Inumpisahan daw ninyo, tatapusin namin, sabi dyan. Ipagtatanggol namin ang integridad ng aming bansa sa lahat ng paraan. Kailangang pagsabihan ng mga bansang Europeo at Amerika ang Israel. Kung hindi titigil ang rehimeng Zionist sa mga krimen nito, haharap ito sa mas matinding paghihiganti. Hindi magiging madali yan. Sa susunod, kung gagawa ulit ang Israel ng ganitong mga hakbang at guluhin ang aming seguridad, guguluhin din namin ang kanilang seguridad. Kung tutugon sila, mas matinding tugon ang sasalubong sa kanila. Mas marupok pa sa salamin ng Iron Dome ng Israel, at kailangang pigilan na sila ng mundo at ilagay ang rehimeng apartheid na ito sa dapat nitong kalagyan. Ang Iran, patuloy pa rin sila sa pagpapadala ng mga ballistic missile sa Israel. As of June 19, nasa humigit kumulang 20 ballistic missile ang pinakawala ng Iran na tumama daw po sa 4 na magkakaibang lokasyon. Ang pinakanapuruhan ay yung Soroka Hospital dyan sa bayan ng Beersheba, kung saan umabot daw po sa 4 na po ang sinasabing nagkaroon ng minor injuries dyan. Wala naman pong napaulat na patay dyan sa pag-ataking yan, pero galit na galit ang Israel. Kasi tinarget daw nila hospital, biruin mo hospital, anong kinalaman ng mga tao doon? Well, ang sabi ng Iran, hindi naman daw talaga yung hospital yung punterya nila. Meron daw malapit na military station doon or parang strategic target doon sa lugar. Tinamaan lang daw talaga yung hospital. At bukod doon, naglabas po ang state media ng Iran ng video footage sa isa sa mga missiles na pinakawalan nila nung araw na yon.
Well, batay sa report mga kababayan, ito daw missile na ito ay variant ng tinatawag na Sejil missile, isa sa mga pinaka-advanced na missile ng Iran. At maliban po dyan, gumamit din daw ang Iran ng mga cluster bombs, isang uri ng armas na ipinagbabawal sa halos 100 bansa sa mundo pero ginagamit ng Iran. So itong cluster bombs na ito, kahapon kasi nagpakawala ang Iran ng isang missile. Pero kahit isang missile lang ito, meron itong kargang mga cluster warheads. So pag sumabog yan sa ere o halimbawa approaching na yan dun sa target at biglang sumabog, mayroong mga cluster bombs na kumakalat sa paligid para mag-inflict pa ng mga pinsala sa iba pang mga lugar maliban dun sa mismong tinamaan ng missile. So ganyan po yung mga cluster bomb, mga kababayan. At dito sa cluster bomb na pinakawalan ng Iran, isang missile pero mayroon daw 10 lokasyon ang tinamaan. Ang lupit, di ba? Unti-unti na po kasing ginagamit ng Iran yung mga deadly weapon na nakaimbak sa arsenal nila na itinago nila for how many years para talaga sa panahong ito, para ilaan sa ganitong pagkakataon na maghaharap ang Israel at ang Iran. Pinagbawal ito sa halos 100 bansa sa mundo, pero hindi sumali dyan ang Israel, ang Iran, ang US at ang Russia. I'm not sure kung ano pang mga bansa yung gumagamit pa rin ng cluster bomb sa panahong ito. Senior intelligence official in Israel telling NBC News Israel's renowned Iron Dome missile defense system had been 90% effective, but that it's gone down to 65% in the last 24 hours. And that Israel's warning time after Iranian missile launches, previously 10 to 11 minutes, dropped to 6 to 7 minutes, suggesting Iran is using faster, more advanced missiles. At dagdag pa rito, nagbabala naman po ang isang militant group sa Iraq na kung makikialam daw ang US sa gerang ito, bobombahin daw nila yung mga military base ng US sa Middle East. So ito mga militanteng grupo sa Iraq ito na sumusuporta sa Iran. Nakikisali sila. Ang pangalan po ng grupong ito ay Kataib Hezbollah. At ayon dito sa kanilang leader na si Abu Ali al-Askari, muli naming ipinagdidiinan ng mas malinaw pa na kung makikisali ang Estados Unidos sa digmaang ito, mawawala dyan sa siratuktok na Trump na yan ang lahat ng $1 trilyon na inaasam niyang agawin sa rehiyong ito. Walang duda, ang mga base militar ng Amerika sa buong rehiyon ay gagawin naming lugar na para ka lang namamaril ng mga nakaupong bibe. Well, kung totohanin nila itong bantang ito, mayroong 27 bases ang US sa Middle East na pwede nilang sirain. Actually, medyo notorious nga itong grupong ito, mga kababayan Kasi dati nagpalipad ito ng drone sa isang American outpost dyan sa boundary ng Syria at Jordan na pumatay ng 3 sundalong kano at mahigit 30 sugatan daw po. At bukod po dito, nagbanta rin itong grupo na ito na isasara daw nila ang Strait of Hormuz at ang Bab el-Mandeb waterways para wala daw po makadaan ng mga sasakyang dagat na nagdadala naman ng 20% ng mga produkto ng langis sa mundo. So yan po yung mga banta nitong grupong Kataib Hezbollah na nakabase dyan sa Iraq. At pag ginawa nila yan mga kababayan, syempre matinding krisis talagang mangyayari. Sabi ko nga sa nakaraang video, talagang sisipa ang presyo ng langis pataas kapag isinara yung Strait of Hormuz. Kasi dyan po dumadaan ang 20% ng mga kalakal na langis sa buong mundo. At maliban dito kay al-Askari mga kababayan, sa Iraq pa rin, pinagbabantaan din ng pinakamataas na religious leader sa Iraq ang US kapag nakisali daw sila sa gera. Itong si Ayatollah al-Sistani, yung Grand Ayatollah ng Iraq, pinakamataas sa lahat ng Shiite priest sa Iraq. Ang sabi niya dito sa kanyang fatwa, ang pinakamataas na leader ng relihiyong Shia sa Najaf al-Ashraf ay muling nagpahayag ng matinding pagkondena sa patuloy na pag-atake ng militar laban sa Islamikong Republika ng Iran, gayon din sa anumang banta laban sa kanilang pinakamataas na pinunong pangrelihiyon at pampulitika. Nagbabala siya na ang ganitong uri ng aksyon, bukod sa malinaw na paglabag sa mga alituntunin ng relihiyon at moralidad, at sa mga international laws, ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan sa buong rehiyon. Maari itong humantong sa matinding kaguluhan, mawala ng kontrol sa sitwasyon, at lalong pahirapan ang mga mamamayan habang nasisira rin ang interes ng lahat ng panig.
Dahil dito, nananawagan siya sa lahat ng aktibong bansa at sa mga organisasyon sa mundo, lalo na sa mga bansang Islamiko, na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mapatigil ang hindi makatarungang digmaang ito, at humanap ng makatarungan, at mapayapang solusyon sa isyu ng nuklear ng Iran, batay sa mga tuntunin ng international law. Well, kung babasahin mo siya, mukhang maganda naman yung kanyang mensahe sumunod sa international law. Pero kasi marami po ang nag-interpret nito na parang signal ito na kailangang tumulong ng Iraq sa mga kapwa nila Shiite sa Iran. So siguro ito rin yung naging inspirasyon para dito sa grupo ni Al-Askari na tulungan ng Iran in case na sumali ang US sa gera. Di ba ganun yun mga kababayan? So maliban sa mga to, sino pang mga taga-suporta ng Iran? Actually kahapon ay nagkaroon po ng isang malawakang kilos protesta laban sa mga ginagawa ng Israel at ng US ngayon sa Iran. Batay po sa report, libo-libong tao daw po ang nagpo-protesta sa mga lungsod ng Tehran, Tabriz, Shiraz, Isfahan, Mashhad, Qom, Qazvin, Yazid at Gilan. Mga city yan dyan sa Iran eh. Nagpo-protesta sila laban sa US at saka sa Israel dahil sa ginagawa nilang pag-atake sa Iran. Bit-bit po nila yung mga litrato ng mga generals na inassassinate ng Israel at syempre yung image ng kanilang puno na si Khamenei. Sa buong buhay ko, hindi kailanman namin sinabi at ng aming matatapang na bayaning commander na wawasakin namin ang Israel. Ngayon, nasa amin na ang bola. Hindi kami aatras, nandito lang kami. At ganito din po yung nangyari sa Lebanon kahapon, meron ding kilos protesta doon. Kaya't nandito kami bilang pakikiisa sa mga Iranian para tumindig laban sa mga banta sa kanila, para manawagan na tapusin na ang pag-atake sa Iran, at ipakita ang aming pakikiisa. Ang tanong, sa Middle East lang ba? Meron din po sa US na mga ganyang protesta. Ito, panoorin nyo. Nandito tayo ngayon dahil sa panggugulo ng mga Sayonista na nagkalat na sa labas ng mga border ng ating inang bayan na Palestina. Nakakahiya, nakatutok ngayon ang mga mata ng mga Zionistang ito sa mga taga-Iran para muling ikalat ang kanilang panggugulo sa labas ng inang bayang Palestina. Ayokong magkagera sa Iran. Ang totoo, bansa ko yan. Ayokong masira ito, pero iniisip ni Benjamin Netanyahu na gumagawa kami ng nuclear weapon. Wala namang batayan o katotohanan sa mga sinasabi niya. Basta na lang siya nagpapasabog sa Iran ng walang ebidensya. Medyo nagkaroon lang ng tension dyan nung magkaharap na yung mga taga-suporta ng Israel at saka ng Iran. Pero maliban po dyan mga kababayan, meron ding mga kilos protesta na naganap sa Malaysia, kung saan nagpunta daw po yung mga demonstrador sa harap ng US Embassy at nananawagan sila na arestuhin na si Netanyahu. Kung magiging ikatlong digmaang pandaigdigman ito o hindi ay nakadepende sa magiging sagot ng Amerika. Kahit sinasabi ng Amerika na hindi sila makikialam sa digmaan, makikita nating may mga hakbang silang ginagawa para tulungan ang Israel at parang may pagkukunwaring sa buhatan dito. At syempre nagkaroon din po ng mga kilos protesta sa Iraq mismo. Sa tulong ng Diyos, tayo ay nagkakaisa sa iisang layunin. At sinasabi natin na sa kabila ng mga pag-atake ng malupit na Sayonista, iniisip nila na mapahihina nila ang axis of resistance. Pero kabaligtaran ang mangyayari. Ang pagpatay nila sa aming mga pinuno ay lalo lamang magpapatibay sa aming paninindigan at determinasyon na ipagpatuloy ang landas na ito. Sa tulong ng Diyos, tayo ay iisa sa laban. Ngayon may mga nagtatanong, ano daw ang ginagawa ng China? Siguro naku-curious sila ano ginagawa ng China ngayon at nananahimik sila. Posible daw ba na tumulong sila sa Iran? Kasi narinig na natin yung side ng Russia kanina, di ba? Hindi nila tanggap na baguhin ang rehimen sa Iran o paslangin si Khamenei. Well, sa ngayon talagang tahimik ang China mga kababayan. Ang pinaka-latest na report na sinabi tungkol dyan sa China, tutulong daw sila para pagbatiin ang Israel at Iran. Pareho din ang offer ni Putin. Ito pakinggan ninyo kung anong sinasabi ng speaker ng China. Mula nang umatake ang militar ng Israel sa Iran, aktibong nakikiisa ang China sa diplomasya, kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa Iran, sa Israel, at sa iba pang panig para agad na pahupain ang tensyon at maiwasan na tuluyang malubog sa matinding gulo ang rehiyon.
Sa pakikipag-usap kahapon ni Pangulong Xi Jinping kay Pangulong Putin, nagbigay siya ng 4 na suhestyon tungkol sa sitwasyon ngayon at ipinaliwanag ang posisyon ng China. Binigyang diin niya na ang paggamit ng puwersang militar ay hindi ang tamang paraan para ayusin ang mga gulo sa daigdig at ang patuloy na paglala ng sigalot sa rehiyon ay hindi makakabuti sa interes ng international community. Ang pinakamahalagang gawin ngayon ay ang pagtutulungan ng lahat upang maipatupad ang tigil putukan. Yan ang sabi ng China. Pero ewan ko ba, nagtataka ako dito sa Russia at saka sa China eh. Puro sila diplomasya, mapayapang paraan. Pero sila o sila mismo mga aggressor din ng ibang bansa, di ba? Tama yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro eh. Iba ang sinasabi sa ginagawa ng China. At hindi yan katakataka. Sila ang numero 1 apektado dahil 90% ng langis na pambenta ng Iran ay napupunta sa China. More than 90%. So hindi ka panipaniwala kung sasabihin ng China na hindi sila makikialam, di ba? Ang totoo, alam nyo ba na may mga namataang mga cargo airplane ng China na pumasok sa Iran habang nagaganap itong gerang ito? Tama po, mga kababayan, may 5 kahina-hinalang flight ng mga mahahabang cargo airplane ng China na pumasok sa Iran. Ang sabi sa balita, bigla daw nawala sa radar itong mga eroplanong ito bago pumasok sa airspace ng Iran. Ang record, papunta daw sana itong mga eroplanong ito sa Luxembourg sa Europe, pero hindi daw ito pumasok ng Europe. Kaya tinawag ito ng mga media na mystery transport planes. Although walang matibay na ebidensya kung ano ang laman ng mga eroplanong ito at bakit sila nagpunta ng Iran, marami ang nagsasabi na posibleng may dala daw itong mga personnel, mga military supplies o iba pang mga sensitibong kargo. Kasi magtataka ka, di ba? Bakit nawala sila sa radar pagpasok nila sa airspace ng Iran? Nakakapagtaka yun. At ang sabi, papuntang Luxembourg pero hindi naman sila pumasok sa Europe. Ngayon, tinanong si Trump tungkol dyan sa mga eroplano na yan. Mukhang hindi siya kumbinsido na may ginagawang kababalaghan ng China. Hindi siya kumbinsido na tatraido rin siya ni Xi Jinping eh. In Iran from China? They say that they're there to take people out, but I can't tell you about that. I get along very well with China, get along very well with President Xi. I like him, he likes me. We have a very good relationship. We'll see what happens. I can't imagine them getting involved. So yan ang sagot ni Trump, no? Pero ako, palagi ko may ginagawa ang China na hindi natin alam eh. Ewan ko sa inyo mga kababayan kung yun din ang pakiramdam ninyo.